2 taon ng security guard si Charlene sa Burnham Park. Bagamat nais itong umuwi sa Pangasinan para ipagdiwang sana ang Pasko kasama ang pamilya, wala itong magawa kundi pumasok pa rin sa trabaho. Titiisin na lamang daw niya ang lungkot kahit 2 taon nang hindi nito nakakapiling ang 5 anak. Naintindihan din nila kahit malungkot, siyempre para rin sa kanila yung mga ginagawa namin. Kaya uwi kami pag may time. Tibayin mo na lang loob, talang nandyan na yan eh. Kailangan ng pamilya mo suporta. Bagamat mahirap ito para sa kanya, para rin daw ito sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Si Cesar naman, hindi na iwasang malungkot sa pagdiriwang ng Pasko noong pandemya. Masaya, kasi pag may litson, masaya. Pag marami kang, lalo na't maraming pamilya, di ba, na dumarating sa'yo. Ang pagkalungkot daw tuwing Pasko ay tinatawag na holiday blues ayon sa mga eksperto. Hindi po siya psychiatric condition, bagkus ito po ay nararanasan ng isang tao during holidays. Next po. Most common symptoms is a persistent and reoccurring feeling of sadness that begins during holidays and even after the holidays. Noong Nobyembre lang, idineklara ng World Health Organization na isang public health concern ang kalungkutan. Ayon sa mga eksperto, posible raw na dahilan ng pagkakaroon ng holiday blues ay ang hindi sapat na oras ng pagtulog, sobrang pag-inom ng alak, financial stress, pangungulila, isolation at unrealistic expectation. Prioritization. Your body is always sending you signals. If it says pain, listen. Okay? Always listen because that pain you must have to address. If you suppress it, it will manifest sooner or later into physical signs and symptoms. Sa ngayon, samot-saring kliyente na ang tinutulungan ng Mental Health Unit ng City Health Services Office upang matulungan ang mga nakakaranas ng holiday blues sa lungsod. Pero ayon kay Ducas, maaari naman itong agapan gaya ng sapat na pagtulog, paghihinay-hinay sa pag-inom ng alak, pagkakaroon ng support system mula sa mga kaibigan at mga kapamilya. Sa ngayon, bukod sa pangangalaga sa katawan, mahalaga rin na pangalagaan ang mental health. Pero kung hirap pa rin maagapan ang pagkalungkot, maaaring tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline o sa 911 hotline ng Baguio City. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.